Marami proyektong infrastruktura ang kasalukuyang ginagawa ngayon sa kabila ng pandemya. Ilan dito ay malapit nang matapos ngayong taong 2021. Sa bidyong ito ay ating titignan kung ano na ba ang progress sa ilang tulay na kabilang sa pinakamalalaking proyekto na malapit nang matapos. Ang tatlong ating bibigyan ng update ay ang CC-LEX o Cebu-Cordova Link Expressway, Estrella Pantaleon Bridge, at ang Santa Monica-Lotan Bridge o mas kilala sa tawag na BGC Ortigas Link Bridge. Para sa ating mga manunood na hindi masyadong aware sa mga proyektong nabanggit, amin muna kayong bibigyan ng ideya o konting detalye para inyong mas maintindihan ang video. Pantaleon Bridge o Rockwell Bridge ay ang tulay na nagkokonekta sa Mandaluyong City at sa Makati City. Higit 100,000 motorista ang dumadaan sa tulay na ito araw-araw pero noong taong 2019 ay dinemolish ito upang i-expand. Ang lumang Rockwell Bridge ay may 2 lane lamang, pero ang bagong tulay na ginagawa ay may 4 na lane. Nagsimula ang demolisyon at konstruksyon ng bagong Estrella Pantaleon Bridge noong January 2019. Maaalalang naging kontrobersyal ang pagsisimula ng proyektong ito sapagkat bukod sa malubhang trapikong naidulot ng panandali ang pagsasara ng tulay, marami ring nagbigay pansin sa pagiging Chinese-funded ng proyekto. Maraming motorista ang nagtaka sa pagpapasyang i-demolish ang tulay upang palitan ng bago. Bakit hindi na lang daw gumawa ng panibagong tulay malapit dito? Nanindigan naman ang DPWH Secretary na si Mark Villar na napag-aralan nila ang expansion na ito at wala raw dapat ikabahala ang mga motorista. Inaasahan daw na pag-operational na ang Rockwell Bridge ay mapapabuti at mapapabilis ang daloy ng trapiko dito. Labis na kinakailangan ng 2 lungsod na ito ng solusyon sa trapiko sapagkat ang Mandaluyong at Makati ay ilan sa mga lungsod na may pinakamaraming motorista araw-araw. Ang orihinal na target sa pagtapos ng Estrella Pantaleon Bridge ay Desyembre ng nakaraang taon, pero nang dahil sa pandemya ay naantala ang konstruksyon nito at nausag ang timeline ng project. Sa kasalukuyan ay nasa 86% na ang progress ng konstruksyon ng Rockwell Bridge. Pinapabilis na ng DPWH ang konstruksyon upang ma-meet ang bago nitong target opening date na June 2021. Inaasahang mapapadali ang biyahe mula Mandaluyong at Makati ng 12 minuto lamang. Bukod sa 4 na lane ng tulay, may tig-3 metrong sidewalk rin ito sa magkabilang side. Inaasahan ring makatutulong ang Estrella Pantaleon Bridge sa pagluwag ng trapiko sa EDSA dahil maaari itong maging alternatibong ruta tungo sa Central Business District na Makati City. Ang BGC Ortigas Link Bridge o Santa Monica-Lotan Bridge ay ang ginagawang tulay na magkokonekta sa Lotan Avenue sa Makati at sa Santa Monica Street sa Kapitolyo, Pasig. May haba itong 613 meters at may aprobadong budget na sa 1.86 billion pesos. Nabuo ang plano sa proyektong ito noong termino pa ng nagdaang Pangulong Benigno Aquino III, ngunit July 19 taong 2017 nagsimula ang konstruksyon ng proyekto.
Ang tulay na ito ay parte lamang ng mas malaking proyektong tinaguriang BGC Ortigas Road Link Project na may habang 1.37 kilometers. Inaasahang matatapos ang kabuuan ng proyekto ng Setyembre ngayong taon, pero ang tulay ay tina-target na maging partially operational sa susunod na buwan ng Mayo. Ayon kay DPWH Secretary Mark Villar, ang dating halos isang oras na biyahe mula BGC hanggang Ortigas Center at vice versa ay mapapaikli na lamang sa 12 minuto. Makatutulong rin ang link na ito na maibsan ang daloy ng trapiko sa kahabaan ng EDSA at C5, ang dalawang pangunahing lansangan na dinadaanan ng mga motorista sa Ortigas at BGC. Bukod dito ay mapapadali rin ang accessibility sa lungsod ng Pasig, Mandaluyong, Taguig at Makati dahil sa proyektong ito. Sa kasalukuyan ay aktwal na tapos na ang konstruksyon ng istruktura. Pero may mga kinakailangan pang tapusin na finishing touch bago ito tuluyang buksan sa publiko ngayong Mayo taong 2021. Ang CCLEX o Cebu-Cordova Link Expressway ay ang bagong tulay na expressway na kasalukuyang ginagawa sa Cebu. Ang tulay na ito ay magkokonekta sa Cordova at Cebu City. Taong 2014 pa lang ay pinag-iisipan na ang konsepto ng isang tulay na magkokonekta sa Cebu hanggang Bohol, pero dahil ito ay masyadong mahaba, lagpas 20 kilometro, at dadaan sa malalim na parte ng dagat tulad ng Olongo Channel, hindi ito tinuloy bagkus iniba na lang ang proyekto at ginawang Cebu hanggang Cordova. Ang nag-push ng proyektong ito ay ang dating Regional Development Council of Region 7 na si Michael Rama, na kalaunan ay naging mayor ng Cebu City. Ang kumpanyang nanalo naman sa bidding para sa konstruksyon ng proyekto ay ang MPTDC o Metro Pacific Tollways Development Corporation. Kilala ang MPTDC para sa kanilang mga proyekto sa Luzon tulad ng NLEX, Cavitex, SCTEX, at iba pa. Kaya naman ang proyektong Cebu-Cordova Link Expressway ay ang kanilang kauna-unahang proyekto sa labas ng Luzon. Ang itinatayong CCLEX ay higit na magiging mas mahaba sa San Juan Nico Bridge na kasalukuyang kinikilala natin bilang pinakamahabang tulay na tatawid sa dagat. Bilang comparison sa dalawa, ang CCLEX ay may habang 8 kilometro at may 4 na lane, samantalang ang San Juan Nico Bridge ay may haba lamang na 2.16 kilometro at may 2 lane. Ang budget para sa CCLEX ay 30 billion pesos, ang sa San Juan Nico Bridge naman ay 154 million pesos lamang sapagkat iba pa ang value ng pera noon dahil sa inflation. Ang dalawang proyektong ito ay may higit kumulang 4 na taon ng konstruksyon. Ang San Juan Nico Bridge ay nagsimulang itayo noong 1969 at nagtapos noong 1973. Ang CCLEX naman ay nagsimulang itayo noong 2017 at inaasahang matapos ngayong 2021. Kaya naman kahit na higit na mas malaking proyekto ang CCLEX kumpara sa San Juan Nico Bridge ay masasabi pa rin nating mas mabilis ang progress nito dahil matatapos rin ito ng 4 na taon. Sa kasalukuyan, ang kabuuang progress ng CCLEX project kabilang ang engineering, procurement at construction ay nasa 68.21% na. Pero kung ang konstruksyon lang ang ating pagbabasehan ay nasa 60% pa lamang ito. Inaasahang pag natapos ang CCLEX ay magdudulot ito ng socio-economic boost sa buong Visayas dahil sa magiging epekto nito sa travel time ng mga tao, ng mga produkto, turismo, at iba pa.
Tinatayang 40,000 hanggang 50,000 na sasakyan araw-araw ang maaaring maserbisyohan ng CC-Lex. Dahil sa malaki at engrandeng proyektong ito ay tiyak na mapupunta na naman sa worldwide spotlight ang Cebu. Mas pinabilis na biyahe at makapigil hiningang tanawin. Yan ang maaasahan ng mga taga Cebu pag ang tulay ay binuksan na sa publiko ngayong taon.